Aking pangalan ay Anska von Wallen at ako ay 34 taong gulang. Noong nakaraang Martes, sinabihan ako ng sarili kong ina na hindi ako imbitado sa kasal ng aking nakababatang kapatid. At pagkatapos, sa parehong paghinga, pinaalalahanan niya ako na may utang pa ako sa pamilya na 570,000 rin. Ang hangin sa aking apartment ay tila huminto na para bang ang mga butil ng alikabok na sumasayaw sa mababang araw ng hapon ay nagyelo sa kawalan ng paniniwala. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, sinabi ko lang, sige, at ibinaba ang telepono. Ang isang salitang iyon ay naglalaman ng isang dekada ng tahimik na galit, at iyon ang simula ng katapusan ng magandang, marupok na pantasya na binuo ng aking pamilya. Ngunit bago ko sabihin sa inyo kung paano naging katalista ang pag-inom ng cocktail sa Swiss Alps sa pagbagsak ng kanilang perpektong mundo, kailangan ko kayong ibalik upang ipakita sa inyo ang pundasyon ng mga lamat na pinagtabunan ko ng aking pera at katahimikan sa loob ng maraming taon. Kung nakikita ninyo ito sa isang lugar kung saan ang pamilya ay mas parang transaksyon kaysa sa isang kanlungan, mag-iwan ng komento. Hindi kayo nag-iisa, lumaki ako sa anino ng isang pangalan na nangangahulugang lahat at wala. Ang pamilya von Wallen ay itinuturing na mayaman sa isang maliit na bayan malapit sa Munich. O iyon man lang ang kwento, ang malawak na mansyon, ang eksklusibong membership sa club, ang mga bahay bakasyunan na hindi naman talaga namin kayang bayaran. Lahat iyon ay isang masusing itinanghal na tagpuan. Binuo ng aking lolo ang isang simpleng kapalaran sa paggawa ng tela. Ngunit ng pamunuan ng aking ama, si Antjum Albrecht von Wallen, ang kumpanya, nagbago ang mundo, nagsara, ang mga pabrika, nabawasan. Ang pera, ngunit ang reputasyon, ang mga inaasahan, ang desperadong pangangailangan na panatilihin, ang imahe, lumobo, iyon at naging halimaw na kailangan nating lahat pakainin. Ako ang panganay, ang responsable, ang nakakita ng takot sa mga mata ng aking ama kapag nabigo. Ang isa pang investment, ang nakarinig ng tensyon sa boses ng aking ina kapag nagpaplano siya ng isa pang charity gala na hindi namin kayang bayaran. Ang aking kapatid na si Severin ay 7 taong mas bata at ipinanganak na sa pagtatanghal na. Ito, hindi niya nakita ang tao sa likod ng kurtina. Para sa kanya, ang elegansya ay totoo, ang kayamanan ay isang ibinigay, at ang kanyang papel ay maging ang maluwalhating pagtatapos ng kwento ng pamilya von Wallen. Ang aking takas ay ang sining, hindi ang uri na binibili sa mga auction, kundi ang nililikha mo gamit ang sarili mong mga kamay. Maaari akong gumugol ng maraming oras sa pagpinta habang lumalabo ang mundo, hanggang sa ako na lang ang canvas at ang katotohanan ng kulay. Tinawag ito ng aking mga magulang na isang kaibig-ibig na libangan. Inilista nila. Ako sa isang business school. May husay ka sa mga numero and scar, sabi ng aking ama. Ang kanyang kamay ay mabigat sa aking balikat. Makakatulong ka sa pagpapatakbo ng barko. Ang ibig niyang sabihin, sa katunayan, ay makakatulong ka sa pagigib ng tubig sa lumulubog na bangka gamit ang sarili mong kinabukasan. Kaya ginawa ko, kumuha ako ng aking business degree. Nakuha ko ang isang matatag, walang kaluluwang trabaho sa corporate finance sa Frankfurt at nagsimula akong magpadala ng pera sa bahay. Sa simula, maliit na bagay lang, ang pagbayad ng buwis sa ari-arian upang hindi na sila mangutang. Ang pagbayad ng klase ng pagsakay ni Severin dahil kailangan niya iyon para sa kanyang social status. Pagkatapos, lumaki ito. Ang nabigong venture, capital, project ng aking ama, ang hindi maiiwasang renovation ng kusina ng aking ina upang mag-entertain ng garden club. Ang overseas semester ni Severin sa Florence na karamihan ay binubuo ng mga Instagram photos sa harap ng napakamahal na sining. Nakatira ako sa isang one-room apartment sa ika-4 na palapag na walang elevator, nagsusuot ng parehong 3 blazer at nagbabaon ng aking tanghalian araw-araw.
Ang aking bakasyon ay isang mahabang weekend sa inyo kung saan ako natutulog sa aking lumang kwarto na ginawa ng imbakan at pinakinggan kayong magsalita tungkol sa aking matamis na maliit na trabaho sa lungsod. Wala, silang ideya na ang aking matamis na maliit na trabaho ay naging isang posisyon bilang senior analyst sa isang malaking investment firm. Hindi sila nagtatanong, nakita lang nila ang mga transfer. Ang kasal ay ang obra maestra ni Severin. Ikinasal siya kay Thais Tressler na ang pamilya ay nagmamay-ari ng kalahati ng baybayin ng Lake Starnberg at may lahi na halos magpaiyak sa aking mga magulang sa ginhawa. Ang kasal na ito ay hindi lamang isang unyon. Ito ay isang pagsasama, isang pampublikong pagpapatunay ng pangalan ng von Wallen. Ito ay inaasahang magiging ang social event ng season at mula sa sandaling ang diamante, isang napakalamig na bato, ay nakasabit sa kanyang daliri, naging family bank ako. Nagsimula ang mga hiling ng magalang. Anscar, Ahal. Sabi ng planner, kailangan nating bayaran ang down payment para sa mga lavender fields sa Weidenbach Estate. Alam mo kung gaano pinangarap ni Severin ang kasal na may lavender. Ang halaga ay 25,000 euro. Inilipat ko ito. Pagkatapos, ito ay ang pasadyang damit na ipinadala mula Paris para sa mga fitting, 50,000. Ang 7-story cake, dinisenyo ng isang celebrity pastry chef, 15,000. Ang champagne fountain, ang mga buhay na kalapati, ang string quartet na ipinadala mula Vienna. Ang aking savings account na binuo ko upang marahil isang araw ay mag-resign at magpinta ay dumanas ng malalaking pagbawas. Sinubukan kong kausapin sila minsan lang matapos kong bayaran ang pasadyang silk tents. Mama, Papa, nawawalan na ng kontrol. Ang sarili kong savings ay pinutol ako ng aking ina. Ang kanyang ngiti ay malutong. Anscar, huwag kang maging dramatiko. Ito ay para sa pamilya. Ito ay para sa kinabukasan ni Severin. Gusto mo ang pinakamaganda para sa kanya, hindi ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Ano ang ginawa nila para sa akin? Binayaran ng business degree na ginawa akong kanilang. ATM, binigyan ako ng kabataan na, puno ng bulong na pagtatalo at mga walang laman na silid sa likod ng makintab na mga pintuan. Tiningnan ko ang aking ama. Pinag-aralan niya ang kanyang whiskey, hindi makatingin sa akin. Kaya nagpatuloy ako sa pagbayad at pinanatili ko ang aking sikreto. Dahil 3 taon na ang nakakaraan, nagsimula akong ibenta ang aking mga pinta. Hindi sa ilalim ng sarili kong pangalan, kundi sa ilalim ng pseudonym na Aerox. Nagsimula ito bilang isang kapritsyo, ang pag-upload ng mga likha online. Pagkatapos, isang maliit na gallery sa Berlin Mitte ang kumuha ng panganib. Pagkatapos ay isang mas malaki sa Hamburg. Ang mundo ng sining na laging nagugutom sa isang misteryosong bagong boses ay nagustuhan ang nakakabagbag damdamin, emotional na landscapes ni Aerox. Sila ang eksaktong kabaligtaran ng portrait ng pamilya von Wallen, puno ng hilaw na damdamin at tapat na kalungkutan. Noong nakaraang taon, isang pinta ang naibenta sa auction sa halagang 200,000 euro. Ang aking lihim na account na walang alam ang aking pamilya ay lumaki sa bawat pagpinta. Sobrang abala sila sa pagpaplano ng kanilang lavender-infused na pantasya na hindi nila napansin na huminto na ako sa paglaban. Inakala nila na ang aking katahimikan ay pagsunod, ang aking pagod ay pagkatalo. Wala silang ideya na sa bawat bill na binayaran ko masusi kung itinala. Ang bawat transfer, bawat text message na may utang, bawat pangako ng pagbabayad na hindi natupad ay nadokumento. Ang kabuang halaga ay umabot sa 570,000 euro hanggang noong nakaraang Lunes at pagkatapos ay dumating ang huling hiling, hindi para sa pera kundi para sa aking pagkawala. Ang tawag ay dumating sa isang perpektong hapon ng Martes. Nagpipinta ako isang bihirang luho sa araw. Bumuhos ang sikat ng araw sa aking apartment at sumabit sa cobalt na asul sa aking palette. Ang canvas ay nabuhay sa malalim, malungkot na luntian ng isang kagubatan sa takip silim.
Isang lugar na laging mas tapat kong nakita kaysa sa anumang ginintuang bulwagan. Nag-vibrate ang aking telepono, sumisira sa konsentrasyon. Pangalan ng nanay ko ang kumikislap sa screen. Pinag-isipan kong hindi sagutin, ngunit ang mga tao ng pagkokondisyon ay nanaig. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang basahan, huminga ng malalim at sinagot, "Hello, Mama?" "Anscar!" Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ang boses na ginagamit niya kapag tinatalakay ang mga option sa menu sa caterer. Walang hello, walang kumusta. "Kailangan nating i-finalize ang seating plan, mayroong pag-unlad." Naghintay ako. Isang malamig na kilabot ang kumalat sa aking dibdib. "Ang pamilya ni Tis," patuloy niya. "Nag-aalala sila sa pampublikong imahe." "Pampublikong imahe," inulit ko ang salita ng walang buhay. "Oo, ang sitwasyon mo, ang iyong karera sa syudad, ang iyong single status, ang katotohanan na napakababago ka sa iyong personal na buhay." Ang ilan sa mga mas konserbatibong kasosyo sa negosyo ng mga Tressler ay maaaring makita na kakaiba na ang kapatid ng nobya ay napakabababa ang establisado. Huminto siya at naririnig ko ang pagpili niya ng kanyang susunod na mga salita ng may surgical precision. Nararamdaman ni Beate, ang ina ni Ties, na ang iyong presensya ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na mga tanong, maaaring makagulo sa araw. Ang malamig na kilabot ay naging ilog ng yelo. Ako ay isang nakakagambalang misteryo, isang problema sa pampublikong imahe. "Ano ang ibig mong sabihin, Mama?" "Hindi ito ang sinasabi ko, mahal. Ito ang pinakamabuti para kay Severine. Kailangan nating lahat na magsakripisyo para sa pamilya. Kaya hindi ka dadalo sa seremonya o sa reception, mas mabuti iyon. Mas malinis." Tiningnan ko ang aking pinta, ang tapat na ligaw na luntian. Tiningnan ko ang aking mga kamay, marumi sa patunay ng aking tunay na buhay. "Hindi mo ako inimbitahan sa kasal ng sarili kong kapatid. Huwag kang melodramatiko, hindi ka hindi inimbitahan. Ikaw ay mapagmalasakit. Maiintindihan mo kapag nagkaroon ka ng sarili mong mga anak, bagaman sa bilis na ito." Ibinagsak niya ang pangungusap, isang pamilyar, nakakalaso na bulaklak. Pagkatapos ay nagpatuloy siya na para bang tinatalakay ang pagbabago ng mga floral arrangement. "Ngayon, tungkol sa huling bayad sa mga supplier. Ang balanse para sa venue at ang banda ay dapat bayaran bukas. Ito ay 120,000 €. Ipapadala sa iyo ng iyong ama ang mga detalye ng account. Malaki na ang utang namin sa aming mga credit card. Alam mo kung paano iyon. Ang kapalaluan ay napakalaki, napakagulat, na halos parang isang likhang sining mismo, isang baluktot na obra maestra ng pagiging karapat-dapat. Pinatalsik nila ako sa larawan ng pamilya, ngunit inaasahan pa rin akong punduhan ang frame. "Hayaan mo akong ibuod, iyon," sabi ko. Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado, maging sa aking sariling mga tainga. Hindi ako sapat na magaling upang makaupo kasama ng mga bisita, ngunit sapat. Akong magaling upang bayaran ang kanilang champagne. "Anscar, pangit iyan. Para ipahayag iyan. Tungkol ito sa pagsuporta sa kinabukasan ng iyong kapatid. Malaki pa rin ang utang mo sa amin mula sa lahat ng nauna namin. Ang kabuuan ay 570,000 €. Ang 120 na ito ay ang huling piraso lamang ng puzzle. Isipin mo na lang na regalo mo sa kanila. May utang sa kanila." Ang pangungusap ay umalingaw-ngaw sa tahimik na apartment. Mayroon akong isang file sa aking computer na pinamagatang pamilya. Ito ay isang aklat ng bawat euro na naipadala ko sa kanila. Hindi isang utang, isang pagsasalin. At mayroon silang mga resibo. 2 resibo para sa isang buhay na binayaran ko, ngunit hindi na ako pinayagan na saksihan. "Regalo ko," bulong ko. "Oo, abala na kami ngayon dito. Ngayon ang huling fitting ng damit. Ang Severine ay mukhang marilag. Nakakahiya na hindi mo ito makikita. I-wire ang pera hanggang bukas ng tanghali, mangyaring umaasa kami sa iyo." Ibaba niya ang telepono. Matagal akong nakatayo, ang telepono sa aking kamay na puno ng pintura. Pinanood ko ang paglipat ng sikat ng araw sa aking sahig.
Tiningnan ko ang kagubatan. Sa aking canvas, isang lugar kung saan ako makakahinga at naramdaman ko na mayroong isang bagay sa loob ko na ibinabaluktot ko sa loob ng 34 taon, sa wakas ay nabasag. Hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang tahimik, pangwakas na pag-click. Ang galit ay hindi dumating bilang apoy, ito ay dumating bilang kalinawan. Malinaw na parang kristal, malamig na kalinawan. Sa isang pag-uusap, eksakto nilang ipinakita sa akin kung ano ako para sa kanila. Isang kasangkapan, isang credit line na may tibok ng puso at ang mga kasangkapan ay hindi nakakakuha ng mga imbitasyon sa party. Nagpunta ako sa aking laptop, binuksan ang family account book at nag-scroll sa nakakasakit na listahan. Pagliligtas sa buwis sa ari-arian, emergency wellness, weekend ni Mama, masamang pamumuhunan ni Papa, sasakyan ni Severine, down payment, wedding, planner, lavender fields, kalapati. Ang kabuuang halaga ay sumikat sa screen, 75,000 euro. Binuksan ko ang aking bank app, hindi ang joint account na alam nila, at ngayon ay halos walang laman. Binuksan ko ang aking lihim na account na pinondohan ni Aerox. Ang balanse ay malusog, matatag, isang patunay ng isang sarili na hindi nila alam na umiiral. Sinimulan ko ang paglilipat, ngunit hindi 120,000 euro. Nag-type ako ng 100 euro sa eksaktong account na ipinadala sa akin ng aking ama. Sa sanggunian, isinulat ko ang huling bayad para sa isang aralin. Pagkatapos ay binuksan ko ang isang bagong tab. Nagpunta ako sa website ng Lufthansa. Pinili ko ang isang first-class one-way ticket. Ang patutunguhan, Zurich, Switzerland. Pag-alis, bukas ng umaga. Hindi pa ako nakapunta doon. Laging kong gustong makita, ang Alps. Huminga ng hangin na napakalinis na masakit. Sa isang katahimikan na napakalalim, na maririnig mo ang sarili mong kaluluwa. Ibinuo ko ito. Pagkatapos, hinanap ko ang pinaka-eksklusibo, pinakamalayo at nakamamanghang mahal na hotel sa Alps na mahanap ko. Isang lugar na may mga apuyan na gawa sa bato, mga bintana mula sa sahig hanggang kisame na may tanawin ng mga taluktok at lubos na payapa. Ibinuo ko ang isang suite sa loob ng 2 linggo. Habang lumalabas ang mga kumpirmasyon sa aking inbox, naramdaman ko ang unang tunay na ngiti ng araw na dumampi sa aking mga labi. Hindi ito masayang ngiti. Ito ay ang ngiti ng isang taong sa wakas ay nabasa na ang huling pahina ng isang kahilahilakbot na libro at ngayon ay maaaring isara ito ng tuluyan. Nagimpake ako ng isang maleta, maong, sweater, hiking boots, aking sketchpad at ang aking pinakamahusay na set ng oil paints. Hindi ako nag-impake ng kahit isang formal na blazer. Iniwan ko ang aking laptop na bukas sa mesa ng kusina. Ang file ng family account book ay malinaw na nakikita sa screen. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang printout ng aking flight details at ng reservation ng hotel. Hayaan silang makita. Hayaan silang maunawaan kung ano ang halaga ng pagtatanggal sa nag-iisang tao na nagpapanatili ng kanilang maganda at marupok na mundo. Sawa na ako sa pagiging pundasyon kung saan nila binuo ang kanilang mga ilusyon. Ang pundasyon ay aalis na ngayon at ako ay magmamasid mula sa isang napakakomportableng distansya na may isang napakalamig na inumin sa aking kamay kung ano ang mangyayari sa bahay na gawa sa baraha. Ang umaga ng aking flight ay sumikat ng kulay abo. At malambot sa Frankfurt, isang kumot ng tahimik na ulap na parabang. Ang mismong lungsod ay humihinga. Gumalaw ako sa maagang dilim sa aking apartment, isang kakaiba, magaan na pakiramdam sa aking dibdib. Hindi, ito kagalakan. Ito ay ang guwang, walang bigat na pakiramdam na dumarating kapag ang isang malaking pasanin ay inalis, na nagiiwan ng mga kalamnan na nalilito, hindi sigurado kung paano gagalaw ng walang tensyon. Nagsuot ako ng simpleng damit, isang cashmere travel pants, isang malambot na sweater, walang maskarada. Mukha akong sarili ko ang sarili. Kuna ako kapag walang nakatingin. Ang
Pinta ng kagubatan ay nakatayo pa rin sa easel, hindi tapos. Dinamdam ko ang gilid ng canvas, isang tahimik na pangako na babalikan ito. Ang aking maleta ay naghihintay sa pintuan. Ang aking pasaporte at ang first-class boarding pass ay nasa aking bulsa. Sumilip ako sa huling pagkakataon sa mesa ng kusina. Ang maliwanag na screen ng aking laptop ay isang accusation sa madilim na silid. Ang account book ay isang kwento na isinulat sa mga numero, isang trahedya ng pagbabawas sa tabi. Nito, ang nakaprint na itinerary ay isang bagong kabanata, isang walang laman na pahina. Wala akong iniwan na tala, sapat na ang ebidensya, magaling sila sa mga numero, hayaan silang magkwenta. Tumawag ako ng taxi. Habang dumudulas ito sa maulap, natutulog na mga kalsada patungo sa airport, hindi ako lumingon sa aking gusali. Pinanood ko ang mga bintana na nababasa ng ulan, ang mga parang multo na silweta ng buhay ng ibang tao na nagsisimula palang gumising. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik. Ang $100 na transfer ay malamang na naipasa na, ngunit ang Baguio ay hindi pa bumubulusok. Masyado silang abala sa mga fitting ng damit at seating, chart drama para tingnan ang kanilang bank account. Darating ang realization mamaya, malamang sa tanghali kapag hinihingi ng venue ang huling bayad. Isang maliit, madilim na bahagi ng akin ang nagnanais na makita ko ang mukha ng aking ama kapag nakita niya ang abiso, 100 euro. Sa layunin, huling bayad para sa isang aralin. Ang airport ay isang katedral ng pang-araw-araw na kaguluhan, ngunit ang first class ay ibang mundo, isang bula ng pinahinang kahusayan. Dinala ako sa isang pribadong security check sa isang tahimik na lounge na may malalim na mga silya at ang amoy ng sariwang kape. Kumuha ako ng cappuccino at umupo sa isang bintana upang panoorin ang mga malalaking makina sa ulap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang sino mang nangangailangan ng kahit ano mula sa akin. Walang mga mensahe tungkol sa pera, walang mga tawag tungkol sa drama ng pamilya, walang tahimik, mabigat na inaasahan na nakabitin sa hangin. Ang katahimikan ay marangya. Nang tinawag ang aking flight, sumakay ako sa eroplano na para akong pumapasok sa aking bagong buhay. Ang suite ay napakaluwag, isang pribadong kapsula na may upuan na naging kama. Isang flight attendant ang nag-alok sa akin ng champagne. Kinuha ko ito. Ang mga bula ay lasang kalayaan at kaunting kasiyahan. Habang tumatakbo ang eroplano sa runway at lumipad sa kalangitan, binubutas ang kulay abo upang sumabog sa nakakagulat na makinang na sikat ng araw sa itaas ng mga ulap. Naramdaman ko na ang huling mainit na kawad na nag-uugnay sa akin sa mga von Wallen ay sa wakas ay naputol. Ang pisikal na distansya ang nagpatotoo dito. Malaya ako. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi para matulog, kundi para maramdaman ang kakaiba, bagong katahimikan sa loob ng aking sariling isip. Ang flight ay parang panaginip. Nanood ako ng mga pelikula na hindi ko kailanman nagkaroon ng oras. Kumain ako ng pagkain na sining sa isang plato. Natulog ako ng mahimbing na nakabalot sa isang cashmere blanket at nagising nang sinimulan namin ang aming pagbaba sa Zurich. Ang Swiss Alps ay nakalatag sa ibaba, namin na parang isang galing, marilag na katotohanan. Sila ay napaka-strict, napakawalang kompromiso sa kanilang kagandahan. Wala silang pakialam sa pampublikong imahe o social status, nandoon lang sila. Idinikit ko ang aking noo sa malamig na bintana at naramdaman ko na mayroong isang bagay na matigas at sugatan sa aking kaluluwa ang nagsimulang lumambot. Ang imigrasyon ay isang mabilis, magalang na formalidad. Ang aking maleta ay isa sa mga unang lumabas sa conveyor belt. Isang pribadong kotse ang naghihintay, tulad ng napagkasunduan. Ang driver, isang lalaki na may magiliw at bakas ng panahon na mukha, ay tumango habang kinukuha ang aking bag. Maligayang pagdating sa Switzerland, Ginoong von Wallen. Binanggit niya ang pangalan na may bagong, eleganteng diin.
Ang biyahe mula Zurich patungo sa puso ng Alps ay nag-alok ng 2 oras ng naglalabas na kagandahan na nagpatameme sa akin. Mga lambak na esmeralda, mga nayon na parang larawan na may mga spire ng simbahan, at saan man ang mga nakatayo, natatakpan ng nyebe na mga bantay ng mga bundok. Ang hangin na dumadaloy sa bukas na bintana ay sariwa at matamis, amoy ng mga fair at malamig na bato. Umakyat kami ng mas mataas, ang mga kalsada ay lumuwag at bumaluktot sa nakamamanghang mga bangin. Sa wakas, pumasok kami sa isang diskretong driveway na humantong sa Hotel Ethereus. Hindi ito isang marangyang palasyo. Ito ay isang mababang, magandang, gusali na gawa sa lumang kahoy at lokal na bato, itinayo sa gilid ng bundok na parang doon mismo lumago. Nangako ito ng privacy, katahimikan at isang tanawin na magpapaliit sa anumang problema. Sinalubong ako ng manager sa pangalan, ang kanyang boses ay mahina. "Ginoong Erox," sabi niya. Nag-book ako sa ilalim ng aking pseudonym. Ang tunog nito dito sa tunay at marilag na lugar. Na ito ay mas totoo kaysa sa Von Wallen. Siya mismo ang naghatid sa akin sa aking suite. Ito ay higit pa sa isang silid. Isang buong dingding ay gawa sa salamin at bumukas sa isang malawak na pribadong terrace. At sa likod ng terrace ay isang panorama na nagpapaliit ng aking puso. Isang matarik, marilag na taluktok, ang mabatong mukha ay nababalutan ng niebe at nagniningning na kulay, amber, sa hapon. Isang malalim, tahimik na lambak ang bumaba sa ibaba na may maliliit na parang laruan na siyales. Ang tanging tunog ay ang malayo, musikal na tunog ng mga kampanilya ng baka mula sa isang malayong pastulan. Nakatayo ako, roon sa pintuan, nakalimutan na ang aking maleta. Ang 570,000 tambero, ang kasal, ang pagtanggal ng imbitasyon, ang boses ng aking ina. Lahat ng iyon ay lumiit sa wala sa harap ng sinaunang, walang pakialam na kagandahan. Ito ang totoo. Ang iba ay isang malungkot, mamahaling dula. Binigyan ko ng tip ang manager, isinara ang pinto at nag-iisa, tunay na nag-iisa. Lumabas ako sa terrace. Ang hangin ay napakalinis at matalas, na pakiramdam ko ay ito ang aking unang tunay na paghinga. Sumandal ako sa balustrada. Ang malamig na bato ay matatagsa, aking mga kamay, at umiyak ako. Hindi ang pinipigilang galit na mga luha na ibinuhos ko sa aking apartment, kundi ang malalim, nakakapanginig na hikbi ng paglaya para sa mga taon ng pagiging maliit, para sa perang ibinigay ko, para sa pag-ibig na ipinagkamali ko sa tungkulin. Umiyak ako hanggang sa ako ay walang laman, at ang bundok ay nanood lang, hindi na apektuhan at walang hanggan. Nang tumigil ang mga luha, pumasok ako, naghugas ng mukha ng malamig na tubig at tiningnan ang aking reflection. Ang aking mga mata ay pula, ngunit malinaw sila. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Anska, hindi ang anak ng Von Wallens, hindi ang family banker, kundi ako lang. Inilagay ko ang aking simpleng damit sa magandang kahoy na cabinet. Inilagay ko ang aking sketchpad at oil paints sa mesa sa bintana. Pagkatapos ay nagpalit ako, nagsuot ng hiking boots, at bumaba. Wala akong plano. Kailangan ko lang gumalaw sa bagong, malayang hangin na ito. Naglakad ako sa isang hiking trail na nagsimula mismo sa hotel, isang daanan sa kagubatan ng Fear, napakatahimik, na maririnig ko ang pagaspas ng isang solong pakpak ng ibon. Naglakad ako hanggang sa sumakit ang aking mga kalamnan at sumakit ang aking baga sa manipis, magandang hangin. Hindi ko iniisip ang aking pamilya, iniisip ko kung paano dumadaloy ang ilaw sa mga puno. Iniisip ko ang amoy ng basang lupa at dagta, wala akong iniisip. Nang takip silim ay binabalutan ang mga taluktok ng mga kulay rosas at lila, bumalik ako sa hotel. Naligo ako, nagsuot ng malinis at malambot na damit at nagpunta sa terrace bar. Umorder ako ng cocktail, isang lokal na. Inumin na may herbal gin. Ininom ko ang unang tagay habang nawawala, ang huling ilaw sa bundok na iniwan.
Ito bilang isang matibay, makapangyarihang silweta laban sa isang asul na gabi. Iyon ang sandali ng ang aking telepono na nakahiga sa aking bulsa na parang isang tahimik na ladrilyo sa buong araw, ay biglang sumabog. Hindi, ito isang tawag. Ito ay isang barrage, isang digital na pagsabog. Sunod-sunod na nagpatong-patong ang mga text message. Isang nagmamadaling, nag-iisang talon ng takot mula sa aking ina. Anscar, ano ang ibig sabihin ng 100 euro na ito? Tumatawag ang venue. Nasaan ang pera? Tumawag ka kaagad. Hindi ito biro. Mula kay Severine. Anska, ano ang ginawa mo? Ang kasal ko ay sa 1 linggo. At pagkatapos ang mensahe na nagtulak sa akin, nailapag ang aking cocktail ng dahan-dahan sa batong, railing. Galing ito sa isang numerong hindi ko kilala, ngunit ang area code ay mula sa aking bayan. Ang mensahe ay binubuo lamang ng 4 na salita, ngunit kumalabog ito sa isang ganap na kakaibang uri ng takot. Nandito ang pulis. Ang telepono sa aking kamay ay biglang naging kakaiba, isang nag-iingay, nagmamadaling insekto mula sa ibang mundo. Ang malalim na kapayapaan ng gabing Alpine ay nabasag sa 4 na salita sa screen. Nandito ang pulis. Hindi ko kilala ang numero, ngunit ang takot ay nakakahawa, isang virus na naipapasa sa digital na hangin. Kumuha ako ng isa pang dahan-dahang tagay mula sa aking cocktail. Ang herbal gin ay lasang bundok na iyon, lasang kapayapaan. Pinanatili ko ang lasa. Nagpapatuloy ang mga mensahe, isang hindi magkatugmang simponya ng pagpaparatang at desperasyon. Ina, sagutin mo ang telepono. Nagbabanta ang banda na mag-cancel. May ginawa ka bang ilegal? Bakit may pulis sa bahay? Ama Anscar, ano man ang nilalaro mo, itigil mo. Nasa crisis mode kami. Nagtatanong ang mga Tressler. Severine, sinira mo ang lahat. Ayaw ko sa'yo. Pinatahimik ko ang mga abiso. Ang katahimikan na sumunod ay mas malalim kaysa dati. Ngayon ay puno na ng kaalaman tungkol sa malayo na bagyo. Tumingin ako sa madilim, na monolitikong taluktok, kung saan sa ibayo ng isang karagatan, sa isang perpektong pinananatiling kapitbahayan malapit. Sa Munich, kumikislap ang asul na ilaw sa harapan ng mansyon. Ang imahe ay napakasalungat, napakabaliw na isang tawa ang umakyat sa aking lalamunan, isang matalas, tuyong tunog na walang kalokohan. Hindi ako tumawag, hindi pa. Ang pundasyon ay inalis na lamang at hahayaan ko ang buong gusali na umalog sandali. Hayaan silang maramdaman ang pagkahilo. Sa halip ininom ko ang aking baso, ang mga yelo ay tumunog na parang isang huling malinaw na nota at pumasok sa aking suite. Nagsindi ako ng apoy sa apuyan na bato. Ang panggatong ay nagsimulang magliyab na may nakakaaliw na kaluskos. Binuksan ko ang aking sketchpad sa isang walang laman na pahina at nagsimulang mag-drawing. Hindi ang bundok, kundi ang aking alaala ng maringal na foyer ng aming bahay. Dinrawing ko ang makintab na sahig, ang kurbadang hagdanan, ang malaking kristal na chandelier, at pagkatapos sa mabilis, madilim na stroke, iginuhit ko ang magulong, anino ng mga pulis. Ang kanilang matigas na anyo ay isang matinding kaibahan sa marangyang kapaligiran. Nakaka-cathartic na gawing linya sa papel ang kanilang takot, pigilin ito, kontrolin ang naratibo gamit ang uling. Makalipas ang isang oras muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, si Tita Lioba, ang nakababatang kapatid ng aking ina, ang tanging sa pamilya na tila nakakakita ng mga lamat. Siya ang black sheep, isang yoga teacher sa Lake Tegernsee na nakatira sa isang komportableng bahay na puno ng libro. Hindi kami malapit, ngunit mayroong tahimik na pag-unawa sa pagitan namin. Sinagot ko, Tita Lioba. Hello, Anscar. Ang kanyang boses ay tensyonado, ngunit kalmado. Isang lifeline. Nandito ako sa mga magulang mo. Ito ay isang eksena. Ano ang nangyari? Tanong ko ng may matatag na boses. Kinalas-kalas ko ang apoy gamit ang isang poker. Bumuntong hininga siya. Tila nagreklamo ang wedding planner, isang babae na nagngangalang Kirsten ng Pandaraya o kung ano paman.
Sabi niya, inupahan siya sa ilalim ng maling premise na ang mga kontrata ay pinirmahan gamit ang pera na hindi umiiral, na nakatanggap siya ng mga bouncing check mula sa iyong ama. Nandito ang pulis upang magtanong at kumpiskahin ang mga dokumento. Ang iyong ina ay may, ano ang mai-describe, kulang bilang isang tahimik, nanginginig na nervous, breakdown sa winter garden. Ang iyong ama ay namumulasa. Mukha at nakikipagtalo sa isang komisyoner tungkol sa mabubuting pangalan. Si Severin ay nagkulong sa kanyang lumang kwarto at humihikbi at sinatayis at ang kanyang mga magulang ay umalis na lang. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumagsak ang mga domino tulad ng intuitive kong alam, ngunit nakakagulat pa rin itong marinig. Umalis ang mga Tressler na parang nasusunog ang kanilang sapatos, mukhang may. Naamoy na bulok si Beate Tressler. Sinundan lang siya ni Tis. Hindi man lang niya pinagdadasal si Severin. Brutal iyon. Naisip ko ang aking kapatid, hindi bilang ang maligaya at malaya na babae na naging siya, kundi bilang ang maliit na batang babae na dating pumuslit sa aking kwarto kapag may bagyo. Isang kirot ng tunay na pagsisisi ang tumagos sa aking determinasyon. Siya rin ay produkto ng kapaligiran na ito, marahil ang kanilang pinakaperpekto at pinakamahina na nilikha. Ang pulis, sabi ko. Gaano ba kalala? Hindi ko alam, maliit. Dala nila ang mga kahon-kahong papeles. Pinag-usapan nila ang pagtingin sa mga financial records at kaduda-dudang transfers. Isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa, "Iyo, nasaan ka at kung kasangkot ka sa pananalapi ng pamilya?" Isang malamig na daliri ang dumaloy sa aking gulugod. Ano ang sinabi mo? Sinabi ng iyong ama na ikaw ay emosyonal na hindi matatag at nawalan ng contact pagkatapos ng isang away ng pamilya. Ipinakita niya ito na ikaw ang problema, hindi ang pananalapi. Siyempre, ginawa niya iyon. Kailangang protektahan ang naratibo. Kahit ngayon, si Ansgar, ang hindi matatag na loner, ang sumisira sa lahat. Ako ay inilagay na bilang kontrabida sa kanilang trahedya. Hindi ako hindi matatag, Tita Lioba. Nasa Switzerland ako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, pagkatapos ay isang mahina, nagpapahiwatig na tawa. Mabuti para sa iyo. Napakabuti para sa iyo. Nakita mo ba ang aking account book sa laptop? Iniwan ko itong bukas para sa isang magandang dahilan. Hindi ko alam, selyado ng pulis ang office. Ngunit Ansgar, ang halaga na sinasabi, mo na nawawala at ipinangako sa mga supplier. Astronomical ito. Hindi lang ito ang kasal, may iba pang bagay mas matandang. Utang. Ang fasad ay, well, wala na. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Ang maganda at marupok na backdrop ay gumuho at ang madla, ang mga Tressler, ang syudad, ang pulis ay nakita ang likod ng entablado, ang mga bulok na tabla at ang hindi nabayarang crew. Ano ang gagawin ko? Tanong ko. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil gusto kong marinig ito mula sa isang tao sa labas ng kabaliwan. Manatili, ka kung nasaan ka, sabi niya ng matatag. Huminga ka ng malinis na hangin. Higit pa sa sapat ang ginawa mo. Hayaan silang harapin ang kaguluhan na nilikha nila. Hindi kailanman. Iyong kaguluhan na kailangan mong ayusin, maliit. Nagtagal lang bago mo iyon napagtanto. Muling lumuha ang aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay iba sila. Para sila sa kabaitan sa kanyang boses, sa simpleng pagpapatunay na pinanabikan ko sa buong buhay ko. Salamat, Tita Lioba. Huwag kang magpasalamat sa akin. Mabuhay ka lang. Tatawag ako kung may tunay na balita. At Ansgar, huwag mong sagutin ang mga tawag. Nila, hindi ngayong gabi, hayaan silang magdusa. Ibinaba namin ang telepono. Inilapag ko ang telepono na nakaharap pababa sa mesa. Ang apoy ay humupa na sa isang matatag at mainit na baga. Ang bundok sa labas ng aking bintana ay mas maitim na itim laban sa kalangitan na puno ng bituin. Ang distansya sa pagitan dito at doon ay hindi na lamang geographical. Ito ay moral, emotional, existential. Ligtas ako sa matatag na bato. Lumubog sila sa quicksand na sila mismo ang gumawa. Naisip ko ang pulis, ang mga kinumpiska na dokumento.
Ang aking account book ay magsasabi ng isang kwento, sigurado. Isang kwento tungkol sa sistematikong pagsasamantala ng isang anak na babae ng isang anak na lalaki na ginamit bilang isang financial lifeboat. Ipagpapalagay ba nila ito bilang pandaraya sa bahagi ng aking mga magulang? O maniniwala ba sila sa salaysay ng aking ama? Wala itong pakialam, hindi talaga. Ang hukuman ng pampublikong opinyon sa kanilang mundo ay nagtitipon na. Tumakas ang mga Tressler. Iyon ang tanging hatol na mahalaga para sa aking mga magulang. Nagpasya ako. Kinuha ko ang aking telepono, in-unmute ang aking pamilya at gumawa ng isang mensahe para sa grupo. Pinanatili ko itong simple, factual, malaya sa emosyon na nilulunod sila. Ligtas ako. Hindi ako babalik para sa kasal. Anumang financial na katanungan na mayroon kayo ay dapat idirekta sa mga records na kinumpiska ninyo. Inirerekomenda ko na kumontak kayo ng abogado. Pinindot ko ang send. Pagkatapos, ganap kong pinatay ang telepono. Hindi lamang silent, ang maliit na screen ay dumilim at sa gayon naputol ang huling koneksyon sa mundong iyon para sa gabing ito. Natulog ako ng mahimbingat. Walang panaginip, balot sa malalim na katahimikan ng Alps. Ang mga pagyanig mula sa kabila ng karagatan ay hindi ako maabot dito. Ang avalanche, tila, ay nagsimula. Nasa kanilang bahagi ng bundok. Ang aking tanging gawain ay huwag malibing sa mga labi. Nagising ako sa isang mundo na nilubog sa ginto. Ang pagsikat ng araw sa Alps ay hindi isang banayad na pangyayari. Ito ay isang pananakop. Ang ilaw ay bumuhos sa mga taluktok na parang likidong apoy, pinipinta ang niebe sa imposibleng mga kulay rosas at kahel, at sinusunog ang malalim na asul. Naanino ng lambak. Pinanood ko ito mula sa aking kama, nakabalot sa isang makapal na kumot na may tasa ng malakas na itim na kape mula sa room service. Ang katahimikan ay lubos. Nalubos na naririnig ko ang mahinang pagkaluskos ng lumalamig na tasa ng kape sa aking mga kamay. Iniwan ko ang aking telepono na patay. Isang sinasadya na kilos ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang adulto, ang aking umaga ay hindi idinidikta ng emergency ng iba. Walang balisa na tingin sa screen, walang malabong pakiramdam sa aking tiyan. Nandoon lamang ang maringal, walang pakialam, na pagsikat ng araw at ang lasa ng masarap na kape. Ginugol ko ang umaga sa paglalakad. Sinundan ko ang isang matarik na daanan sa likod ng hotel. Ang aking mga bota ay kumaluskos sa malamig na lupa. Ang aking hininga ay umakyat sa puting ulap. Ang pisikal na pagsisikap ay isang paglilinis. Sa bawat sumusunog na kalamnan, pinalabas ko ang isa pang multo ng nakaraan. Ang nabigo na buntong hininga ng aking ama, ang kritikal na tingin ng aking ina. Ang demanding na pagrereklamo ni Severin, ang malinis, manipis na hangin ay nililinis ang aking baga at ang aking kaluluwa. Hapon na, nang bumalik ako sa hotel, masarap ang pagod. Namumula ang aking pisngi sa lamig. Ang manager, isang diskretong lalaki na nagngangalang Klaus, ay lumapit sa akin sa malaki at tahimik na lobby. "Ginoong Erox, may bumisita sa inyo kanina. Iniwan niya ito." Iniabot niya sa akin ang isang makapal na cream-colored na sobre. Ang aking pangalan, Anscar, ay nasa harap sa isang matalas, pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ni T.S. Tressler. Isang biglang kombinasyon ng pagkagulat at matinding kuryosidad ang tumagos sa akin. Kinuha ko ang sobre. "Kailan siya dumating?" "Mga 2 oras na ang nakalipas. Tinanong niya mismo kayo. Nang sabihin namin na kayo ay nasa labas, humingi siya ng papel at sobre, sumulat nito at umalis. Mukha siyang balisa." "Balisa?" Naunawaan ko. Si Tis, ang gintong tagapagmana, laging napakakontrolado. Ang kanyang pagkabalisa ay makikita sa pagkirot ng kanyang mga mata, isang bahagyang panginginig sa kanyang karaniwang kalmadong mga kamay. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Bumalik sa Zurich, sa airport, sa tingin ko. Yumuko ng bahagya at magalang si Klaus at umalis.
Dinala ko ang sobre sa isang liblib na sulok, sa isang bintana na nakatanaw, sa isang nagyelong talon. Kumalabog ang aking puso sa aking mga buto. Ito ay isang direktang koneksyon sa sentro ng pagbagsak, na inihatid mismo sa ibayo ng karagatan. Maingat kong binuksan ang flap. Anscar, natagpuan kita. Hindi mahirap. Sinabi sa akin ng iyong tiya na lumipad ka sa Switzerland at isang first-class ticket sa Zurich ay madaling masubaybayan kung kilala mo ang tamang tao. Isinusulat ko ito dahil hindi ko ito masabi sa iyo ng harapan. Hindi ako sigurado kung magkakaroon ako ng lakas ng loob. Umalis na ako. Kinansela ko ang kasal ngayong umaga. Kasalukuyan akong ang pinakakinamumuhian na lalaki sa 3 Bavarian na distrito at wala akong pakialam. Ang pulis sa bahay ng iyong mga magulang kagabi, ang katapusan, ngunit hindi ito ang dahilan. Ang dahilan ay nagsimula na buwan na ang nakalipas. Nagsimula ito sa pera, ang patuloy na bulong na pag-uusap tungkol sa cash. Flow, ang paraan kung paano nagkaroon ng tiyak na tingin ang iyong ama sa kanyang mga mata kapag may isa pang bill na babayaran. Isang desperado na susukol na tingin. Nakita rin ng aking mga magulang. Palagi, itong tinatawag ni Beate na eccentric liquidity problems. Ang aking ama, na binuo ang kanyang kayamanan sa pagbasa ng mga balanse, ay tinawag itong iba. Nag-utos siya ng isang audit, isang diskreto. Natanggap namin ang paunang resulta kahapon bago dumating ang pulis. Ang mga utang ay hindi lamang dahil sa kasal mismo. Ito ay structural. Mga mortgage sa mga ari-arian na naibenta na taon na ang nakalipas, mga pautang na kinuha. Sa pangalan ni Severin noong siya ay menor de edad pa, mga tsa. Linya ng kredito na batay lamang sa social capital at naubos na sa loob ng 1 dekada. Ang iyong pamilya ay hindi lamang nabubuhay ng higit sa kanilang kayamanan. Nagpatakbo sila ng isang Ponzi scheme sa kanilang sariling mana. At ang kasal ay ang huling desperadong round ng pagpopondo. At pagkatapos ay nakita ko ang account book. Hawak ito ng pulis. Isa sa kanila ang nag-i-scan ng printout sa foyer. Nakita ko ang iyong pangalan, column. Pagkatapos ng column, petsa pagkatapos ng petsa. Mga halaga na physically nagdulot sa akin ng sakit, 570,000 euro. Palagi kong naisip na ikaw ay tahimik, mahiyain, marahil medyo mapait. Ngayon nakikita ko na ikaw lang ang nagdadala ng buong pasanin ng magandang, walang laman na bahay na iyon sa iyong likod at itinapon kanila sa party na binayaran mo. Ang lubos, nakakagulat na kalupitan nito ay tumama sa akin na parang suntok sa dibdib. Hindi ko mahal si Severin. Sa palagay ko ay minahal ko ang ideya niya, ang perpektong pagtatapos ng isang perpektong kwento. Ngunit, ang kwento ay kasinungalingan at hindi ako maaaring gumanap bilang bida sa isang kasinungalingan. Hindi ko ikakabit ang pangalan ng aking pamilya, ang aking kinabukasan sa ganitong uri ng pagkabulok. Paumanhin na hindi ko talaga napansin. Paumanhin na ginamit ka naming lahat bilang tahimik, maginhawang paliwanag kung bakit ang mga Von Wallens ay maaaring manatiling kumikinang. Paumanhin. Ang aking desisyon ay malamang na mas masakit kay Severin kaysa sa anupaman, ngunit ang manatili ay magiging mas mabagal, mas nakakalason na sakit para sa lahat. Ikaw ang tanging tunay sa buong konstruksyon na ito. Umaasa ako na nagpipinta ka. Umaasa ako na humihinga ka. Thais. P.S. Ibinenta ko ang sing-sing. Ang pera ay nasa isang trust account para sa anumang legal na gastos na maaaring harapin ni Severin. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ko. Binasa ko ang liham ng 2 beses, pagkatapos ay 3 beses. Ang papel ay mahal, ang mga salita ay brutal na tapat. Nagbigay sila ng larawan na mas masama kaysa sa naisip ko. Isang Ponzi scheme ang paggamit ng pagkakakilanlan ng aking kapatid para sa mga pautang. Ang malamig, clinical na pagtatasa mula sa audit ng pamilya Tressler ay nagpapatunay sa naramdaman ko sa aking mga buto. Hindi lamang ito mismanage, ito ay isang pagtatanghal na pinananatili sa pamamagitan ng pandaraya.
at ako ang hindi sinasadyang, hindi pinangalanang tagapanagot. Ang mga salita ni Tis tungkol sa akin, ang tanging tunay, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok. Hindi ito pakiramdam na isang papuri. Pakiramdam nito ay isang inskripsyon sa libingan para sa taong napilitan akong maging. Ang maaasahan, ang tahimik, na makina. Maingat kong nilukot ang liham at ibinalik sa sobre. Ang aking mga kamay ay kalmado. Ang unang shock ay nagbago sa isang malalim, pagod na kalungkutan para kay Severine, para sa nawasak na ilusyon, para sa maliit na batang babae na naniwala sa fairy tale. Binuksan ko ang aking telepono. Nag-vibrate ito ng isang beses, hindi sa baha ng kahapon, kundi sa isang solong, makahulugang katahimikan. Walang bagong mensahe mula sa aking pamilya. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Nangangahulugan ito na lumipat, sila mula sa takot patungo sa pagkontrol ng pinsala, mula sa sigawan patungo sa mga estratehiya. Nangangahulugan ito na may mga abogadong kasangkot. Gayunpaman, may isang nagmamadali na balita sa isang blog ng High Society sa Munich. Ang headline ay brutal sa kanyang pagiging simple. Kasal ng mga Tressler von Wallen, bigla ang kinansela. Umalis ang lalaking ikakasal sa bansa matapos ang investigasyon ng pulisya sa von Wallen Estate. Hindi ko ito kinlik, hindi ko na kailangan. Sapat na ang larawan. Ang perpektong logo ng lavender na kasal, ngayon ay may digital na pulang X na nakasagabal. Ang pagbagsak ay pampubliko, tapos na ang pagtatanghal, ang madla ay. Nagtsismisan na sa mga guho. Tumayo ako, hawak ang liham. Lumabas ako sa aking terasa. Ang sikat ng araw sa tanghali ay nakasisilaw sa niebe. Idinidikit ko ang sobre sa railing, handa ang aking mga daliri na pakawalan ito sa hangin ng bundok upang ikalat nito ang lalim ng pagtatapat sa lambak. Ngunit hindi ko ito ginawa. Ibinabalik ko ito sa loob at inilagay sa drawer ng mesa. Ito ay isang ebidensya, hindi para sa hukuman, kundi para sa akin. Isang patunay na hindi ko lang. Inisip ang lawak ng panlilinlang. Isang patunay na sa wakas, may iba na ring nakakita ng mga lamat. Hinubad ko ang aking mga damit sa paglalakad at bumaba sa maliit at magandang library ng hotel. Pinili ko ang isang nobela ng walang tiyak na layunin at umupo sa isang leather armchair sa tabi ng bintana. Sinubukan kong magbasa, ngunit lumabo ang mga salita. Ang aking isip ay bumalik sa bahay, sa Winter Garden, kasama ang aking tahimik na nanginginig na ina, sa pag-aaral kasama ang aking namumulang ama, sa nakalock na kwarto, kasama ang aking umiiyak na kapatid. Gusto ko ng distansya. Gusto kong maramdaman nila ang mga kahihinatnan. Ngayon na nangyari ito, ang katotohanan nito ay parang mabigat na bato sa aking tiyan. Hindi ito pantasya ng paghihiganti, ito ay isang trahedya. At kahit na wala na ako sa entablado, matagal akong naging bahagi ng cast na ang epekto ay naramdaman ng personal at malalim. Ngunit habang ako ay nakaupo doon, ang Alpine Light ay matindi sa mga pahina ng hindi nabasang libro. Ang huling pangungusap ni Tis ay muling pumasok sa aking isip. Umaasa ako na humihinga ka. Huminga ako ng malalim at sinasadya. Ang hangin ay malamig at matamis. Huminga ako. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, pakiramdam ko ay akin talaga ang oxygen. 3 araw ang lumipas sa isang kakaiba, nakalutang na katahimikan. Walang pakialam ang Alps sa drama ng aking pamilya. Sumikat ang araw at pinintahan ang mga taluktok. Ang niebe ay kumaluskos sa ilalim ng mga paa. Ang apoy sa aking suite ay nagbigay ng parehong nakakaaliw na kanta. Naglakad ako. Inilarawan ko ang magaspang ngunit magandang tanawin. Kumain ako ng masarap at simpleng pagkain. Huminga ako ngunit sa ilalim ng kapayapaan ay may umuugong na tensyon. Naghintay ako. Ang kabilang sapatos ay hindi lamang nahulog. Nagdulot ito ng avalanche. Ngayon ay naghihintay ako na humupa ang niebe upang makita kung ano ang nalibing at kung ano ang nakatayo pa. Ang aking telepono kapag binubuksan ko ito sa maikli, kontroladong panahon, ay nagsasabi ng isang fragmentadong kwento.
Ang aking mga magulang ay tumigil na sa pagtawag. Wala nang mga nagmamadaling mensahe. Iyan ang pinakamakabuluhang tanda sa lahat. Nakakuha na sila ng legal na payo. Ang kanilang katahimikan ay isang pader na itinayo ng mga abogado. Si Severin ay nagpadala pa ng isang mensahe kinabukasan matapos dumating ang liham ni Tis. Ito ay isang voice message. Ang kanyang boses ay hilaw, walang karaniwang pagtawa basag sa pag-iyak. Umalis na siya, Ansgar. Umalis na lang siya. Sabi niya, puro kasinungalingan daw ang lahat. Sabi niya, alam mo raw, alam mo ba, kasinungalingan ba ang lahat? Katuwaan ba ako? Anang mensahe ay nagtapos sa isang pigil na hikbi at isang click. Pinakinggan ko ito ng isang beses. Ang aking puso ay isang nakakuyom na kamao sa aking dibdibi. Hindi ako sumagot. Ano ang sasabihin ko? Oo iyon. At oo iyon ka. Ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Hindi pa siya handa na marinig iyon. Marahil hindi siya magiging handa. Ang mga digital na chismis ay nagpiesta. Ang kwento ay umunlad mula sa isang simpleng kinansela na kasal patungo sa isang nakakaakit na iskandalo. Mga financial na palaisipan ang bumabalot sa pangalan ng Von Wallen. Ang audit ng pamilya Tressler ay nagbubunyag ng nakakabahala na mga irregularidad. Ang salitang pandaraya ay hindi na lang binubulungan ng pulis kundi nasa mga social pages. Ang magandang tagpuan ay hindi lamang gumuho. Ang mga tao ay naghuhukay sa mga labi at itinuturo ang murang materyales. Sa ika-4 na umaga, tumunog ang aking telepono na may hindi kilalang numero na may Frankfurt area code. Sinabi sa akin ng aking instinct na sagutin. Isa itong babae na may malamig, professional na boses. Ginoong Von Wallen, si Marisa po ito mula sa Bernstein and Partner, mga abogado. Kinakatawan namin ang inyong mga magulang na sina Albrecht at Martha Von Wallen. Nandoon na siya. Nagsalita ang pader. Nauunawaan ko, sabi ko. Malamig din ang aking boses. Kailangan nating pag-usapan ang dokumentong iniwan mo, ang financial account book. Nakita na pala nila. Sinubukan siguro ng aking ama na sirain ito, ngunit mas mabilis ang pulis. Ngayon ay nasa mga abogado na ito. Ano ang tungkol doon? Nag-aalala ang aking mga kliyente na maaari mong mali. Ang paglalarawan sa uri ng mga transaksyong ito. Ang mga ito ay mga regalo, Ginoong Von Wallen, na voluntaryong ibinigay upang suportahan ang ari-arian ng pamilya at ang kinabukasan ng inyong kapatid. Ang paglalarawan sa mga ito bilang mga utang o ang pagpapahiwatig ng pamimilit ay magiging mali sa katotohanan at posibleng makasira. Halos natawa ako. Sinubukan nila ang narrative ng regalo. Siyempre, ang pera ay regalo. Ang aking presensya ay isang distraction. Ang buong papel ko ay kung ano ang angkop sa kwento ng sandali. Ginang Joe, meron akong mga bank statement para sa bawat transfer. Sa sanggunian, loan repayment, or investment return, ayon sa dikta ng aking ama. Mayroon akong mga text message na humihingi ng tiyak na halaga para sa tiyak na krisis. Ang isang regalo ay ibinibigay ng walang kondisyon o hiling. Ito ay isang financial pipeline. Nagkaroon ng pause. Naririnig ko siyang sumusulat. Gayunpaman, sa kawalan ng formal na loan agreements, ang legal na posisyon ay hindi malinaw. Ang aking mga kliyente ay handang kilalanin ang inyong mga kontribusyon, ngunit anumang implikasyon ng kanilang maling pag-uugali ay mapanirang puri. Alam din namin ang inyong malaking, independenteng mga ari-arian sa ilalim ng pseudonym na Aerox. Isang malamig na agos ng pagkagulat, ang bilis nilang nahukay iyon. Ang aking lihim na buhay ay hindi na lihim. Hindi mahalaga ang aking personal na pananalapi. Sabi ko, pinapanatili ang aking boses na kalmado. Nagiging mahalaga sila kung susubukan mong magpinta ng larawan ng panunupil sa pananalapi habang nakaupo ka sa malaking kayamanan. Pinapahina nito ang iyong representasyon, Ginoong Von Wallen. Kaya ito ang kanilang hakbang, ang ilarawan. Ako bilang isang lihim na milyonaryo na ngayon ay malupit na iniiwan ang kanyang nahihirapang pamilya na ginagawang sandata ang aking tagumpay laban sa akin.
Ang walang katulad na kapalaluan ay nakamamangha, ngunit mahuhulaan din. Sila ay mga master ng naratibo. Ang aking naratibo ay ang katotohanan, Ginang Joe. Ang account book, ang mga mensahe, ang oras ng investigasyon ng pulisya, ang audit ng pamilya Tressler. Lahat ay nagsasabi ng parehong kwento. Kung hindi na ako handang mag-proofread, maaari mong sabihin sa aking mga magulang na hindi ako makikipag-usap sa kanila. Sa pamamagitan mo. Kung meron kang sasabihin sa akin, maaari mong sabihin sa akin mismo. Hanggang noon, wala akong iba pang pag-uusapan. Ginoong Von Wallen, pinapayuhan, kita ng mariin, ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Isang malinis, matalas na galit. Hindi sila nagsisisi. Hindi man lang sila natatakot dahil sa moral na pagkakamali. Natatakot sila sa mga legal at panlipunang kahihinatnan. At ang kanilang estratehiya ay ang siraan ako, gamitin ang aking sariling pinaghirapang tagumpay bilang patunay ng aking pagiging makasarili. Kailangan kong gumalaw. Isinuot ko ang aking jacket at sapatos at lumabas ng hotel. Naglakad ako sa isang mas mapanganib na daanan na hindi ko pa sinubukan. Ang daanan ay matarik, mabato at pinilit akong mag-focus sa bawat hakbang sa pagkasunog sa aking hita sa paghahanap ng kapit. Ito ay isang pisikal na metapora at pinayagan ko ang aking sarili na sumama rito. Kung mas mataas ang aking inakyat, mas malinaw ang hangin, mas malawak ang tanawin. Mula sa isang mataas na bangin, nakikita ko ang buong lambak, ang maliit na hotel, ang daan. Ang sukat ay nakakapagpapakumbaba. Ang aking mga problema, ang desperado, pangit na away aking pamilya, mas maliit sila kaysa sa mga langgam mula sa taas na ito. Walang pakialam ang bundok sa mga tala sa bank transfers. Ang mahalaga sa kanya ay ang hangin at yelo at oras. Habang nakatayo ako doon, mainit ang sikat ng araw sa aking muka. Sa kabila ng lamig ng hangin, ang mga piraso ng puzzle ay nagsama-sama. Ang account book ay hindi lamang isang listahan ng mga numero, ito ay isang kwento. Ang aking kwento, isang kwento tungkol sa isang babae, isang lalaki na nagpondo ng isang pantasya hanggang sa wala na siyang natira para sa kanyang sarili. At ngayon gusto rin nilang nakawin. Ang kwentong iyon, gusto nilang muling isulat ito bilang kwento ng isang walang utang na loob na anak. Hindi ko iyon papayagan. Bumaba ako habang mas bumaba ang sikat ng araw. Mabilis ang aking isip, ngunit kalmado na ngayon. Mayroon akong ebidensya, mayroon akong katotohanan, at mayroon akong platform kahit na. Isa na hindi ko pa nagamit. Si Aerox ay may mga tagasunod, mga may-ari ng gallery, mga kolektor, mga mamamahayag ng sining. Paano kung huminto ako sa pagiging Ansgar, Von Wallen lamang, ang tahimik na banker? Paano kung nagsimula akong maging Aerox ang artista na may sasabihin? Pagbalik sa aking suite, hindi ako nagsindi ng apoy. Umupo ako sa desk, binuksan ang aking laptop at ang file ng family account book. Nag-scroll ako dito, hindi na may sakit, kundi may mata ng isang mamamahayag. Narito ang gastos ng pagmamalaki ng aking ama. Narito ang presyo ng social status ng aking ina. Narito ang bill para sa fairy tale ng aking kapatid. Lahat ay nandoon sa malamig, walang kaluluwang mga numero. Binuksan ko ang isang bagong dokumento. Hindi ako nagsimula sa mga salita. Nagsimula ako sa isang konsepto, isang bagong serye. Mga pinta, hindi landscapes. Sa pagkakataong ito, text-based art. Kukunin ko ang mga linya mula sa account book, mula sa mga text message, mula sa tawag ng aking ina upang tanggalin ang imbitasyon at pipinturahan ko sila. Ikinukulong ko ang malamig na transaksyonal na wika ng aking pamilya sa maganda at masakit na sulat sa malalaking canvas. Tatawagin ko ang serye na Abrek Nung. Ang unang piraso ay ang pinakasimple. Ang kabuuang halaga, 75,000 teolo, na pinintahan ng gold leaf sa isang malalim, malungkot na asul. Na background, ang kulay ng pera at pasa, ito ang magiging aking pahayag, hindi legal, kundi makatao.
Gagawin nitong sining ang kanilang accounting. Pipilitin nito ang mundo na makita ang gastos, hindi bilang isang abstract na iskandalo, kundi bilang isang masakit na artistikong katotohanan. Hayaan ang mga abogado na pagtalunan ang mga legal na kahulugan ng mga regalo. Hayaan ang mga kritiko ng sining na suriin ang sakit sa likod ng gold leaf. Nagpadala ako ng maikli at maingat na email sa may-ari ng aking gallery sa Berlin, isang masiglang babae na nagngangalang Anja, na laging gusto akong maging mas pampubliko. Anja, handa ako para sa isang bagong serye. Personal ito. Ang pangalan ay Abrechnung. Magpapadala ako ng mga draft sa lalong madaling panahon. Panahon na. Ang kanyang tugon ay halos agad-agad. Panahon na rin, Aerox, handa nang makinig ang mundo. Isinara ko ang laptop. Lumubog na ang araw at madilim. Ang silid, maliban sa huling mga bakas ng liwanag ng araw sa niyebe sa labas. Huminga ako. Naramdaman ko ang isang bagong uri ng lakas, isang hindi nagmula sa pagtitiis, kundi sa paglikha. Gusto nilang gamitin ang aking kwento laban sa akin. Mabuti, ako mismo ang magsasabi nito. Sasabihin ko ito ng napakalakas, napakaganda, na ang kanilang bulungan ng paninirang puri ay malulunod dito. Ang kwento ng Abrechnung ay hindi na isang pribadong tala ng aking pagsasamantala. Ito ay magiging aking manifest. Isang linggo pagkatapos ng pagbagsak sa wakas ay dumating ang tawag. Hindi mula sa isang abogado, hindi mula sa isang pinipigilang numero. Ito ay ang personal na mobile number ng aking ina. Nasa maliit na glass, art studio ako ng hotel, marumi ang aking mga kamay sa unang experimental na layer ng gold leaf sa isang maliit na practice, canvas, nag-vibrate. Ang telepono sa stool sa tabi ko, ang kanyang pangalan ay sumikat sa tahimik na silid. Ang tanawin ay nagbigay ng suntok sa aking sistema, isang primordial na echo, ng libo-libong nakaraang tawag na laging nangangahulugang isang hiling, isang krisis, isang pagbawas mula sa aking account ng sarili. Isinantabi ko ang pinong brush, pinunasan ang aking mga daliri sa isang tela at pinanood ang pag-vibrate ng telepono. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Sa ika-4 na ring, sinagot ko. Hindi ako bumate, naghintay lang ako. Sa isang sandali, tanging ang tunog ng kanyang hininga. Ang naririnig, mababaw, balisa, walang malamig na utos, walang malutong na pagiging, masayahin, tanging bukas, hilaw na espasyo. Anskar, ang aking pangalan ay isang bulong, basag sa mga gilid. Ina? Muling katahimikan. Naisip ko siya, malamang sa Winter Garden, ang lugar na nakakakuha ng sikat ng araw sa umaga, at ngayon ay malamang na parang Gila SS Cage. Ang magandang silid kung saan niya plinano ang kanyang magandang buhay. Nagsasalita sila tungkol sa mga kaso, sabi niya. Ang mga salita ay nadapa. Ang iyong ama, mapandarayang paglipat ng ari-arian, may kinalaman sa trust funds. Sabi ng mga abogado, seryoso ito. Ang audit ng mga Tressler, binigyan sila nito ng roadmap. Ang kanyang boses ay nabasag sa pangalang Tressler. Ang gintong pamilya, ang kanilang pinakamataas na tagumpay sa lipunan ay naging kanilang pangunahing akusador. Hindi ako nagbigay ng ginhawa, nanatili akong tahimik, hinayaang nakabitin ang bigat ng kanyang mga salita sa transatlantikong hangin sa pagitan namin. Ang bahay, patuloy niya, ang kanyang boses ay nagkaroon ng nagmamadaling tono. Sinususpinde na ng club ang aming membership, tumigil na ang mga imbitasyon, tinitingnan ako ng mga tao sa grocery, store, Anskar. Iyon ang sa wakas ay nagpabagsak sa kanya. Hindi ang posibleng mga kaso laban sa kanyang asawa, hindi ang pagkasira ng buhay ng kanyang anak na babae, kundi ang pagtitig sa grocery store. Ganap ang pagbagsak ng pagtatanghal at, sa wakas ay nakita niya ang tunay na mukha ng madla. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya. At ang tanong sa pagkakataong ito ay hindi isang accusation. Ito ay isang nagugulumihanan na pagmamakaawa. Bakit mo ipinadala ang €100 na ito? Bakit mo iniwan ang listahang ito para makita ng lahat? Hindi ito listahan, Mama.
Ito ay isang account book at iniwan ko ito dahil pagod na ako sa pagiging tanging nakakabasa dito. Ang aking boses ay kalmado, nakakatakot na kalmado. Hindi mo ako inimbitahan sa kasal. Sinabi mo sa akin na may utang ako sa inyo na 570,000 para sa pribilehiyong alisin. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi namin, iyon sinasadya. Binanggit niya ang lumang refrain, ngunit namatay ito sa kanyang lalamunan. Marahil ay sa unang pagkakataon ay narinig niya kung gaano ito kawalang saysay. Kami ay nasa ilalim ng pressure. Ang mga wrestler, kailangan naming magpakita ng isang perpektong fasad. Sinabi ng iyong ama na maiintindihan mo, palagi mong naiintindihan. Naunawaan ko, sabi ko. Isang mabagal na init ang umakyat sa ilalim ng aking katahimikan. Naunawaan ko na ako ang pinansyal na tubo sa inyong perpektong bahay. Hindi, ninyo lang inaasahan na magsisimulang magsalita ang mga tubo. Isang mahina, sugatang tunog ang lumabas sa kanya. Paano ka naging napakabrutal? Kami ang iyong pamilya, nalulunod kami. Nalulunod kayo sa loob ng 20 taon, Mama, at pinananatili ninyo ang aking ulo sa ilalim ng tubig upang mapanatili ang sarili ninyong lumulutang. Ang katotohanan, sa wakas ay binigkas, ay isang malinis na hiwa. Nasaan si Severine? Hindi siya lumalabas sa kwarto niya. Hindi niya ako kinakausap. Sabi niya, ginawa ko raw siyang katawanan. Ang sakit sa kanyang boses ay tunay na, ina, at malalim. Sabi niya, ayaw niya sa akin. Sa sandaling iyon, hindi ko kinamuhian ang aking ina. Naawa ako sa kanya. Isinakripisyo niya ang lahat. Authenticity, katotohanan, ang kanyang relasyon sa sarili niyang mga anak sa dambana ng pagpapanggap. At ngayon ang dambana ay walang laman at ang mga sakripisyo ay walang saysay. Ano ang gusto mo sa akin, Mama? Tanong ko, nakatingin sa bintana ng studio sa matatag, nababalutan ng niebe ng mga pine tree. Gusto ko, napatigil siya. Ang mga lumang script, magpadala ng pera, ayusin ito manahimik, ay wala nang silbi ngayon. Hindi ko alam ang gusto ko. Hindi ko lang alam kung paano ako magiging kung wala ang lahat ng ito. Nandyan iyon ang hubad na pagtatapat. Hindi niya alam kung sino. Siya nang wala ang mga gala committee, ang mga club lunch, ang alamat ng pamilya von Wallen. Siya ay isang stage actress na kinansela ang kanyang dula at nakalimutan niyang mabuhay sa labas ng entablado. Kailangan mong matuto, sabi ko. Hindi, nang walang pakundangan, kundi nang may pagtatapos. Ako rin. Uuwi ka ba? Ang tanong ay maliit, desperado. Hindi, ang salita ay ganap. Ito na ang bahay ko ngayon, sa loob ng ilang panahon, sa anumang kaso. Ano ang ginagawa mo dyan? Tanong niya, at sa unang pagkakataon. Sa aking alaala, parang tunay na tanong tungkol sa akin, hindi ang prelude sa isang kritisismo. Nagpipinta ako, sabi ko, isang bagong serye. Tinawag ko itong Abrechnung. Ang katahimikan sa kabilang linya ay malalim. Halos marinig ko ang kanyang isip na nagtatrabaho, sinusubukang kalkulahin ito, pagandahin ito. Ang kanyang anak, ang tahimik na business administrator, ay isa ng artista na may mapanuksong pamagat ng serye. Isa pang salaysay na hindi niya kontrolado. Sasabihin mo sa mga tao, sabi niya, may pag-asa sa kanyang boses. Ipapakita ko sa kanila, itinama ko. May pagkakaiba. Hindi ako sumusulat ng isang expose. Gumagawa ako ng sining, ang aking sining. Sisirain mo ang natitira sa amin. Ina, sabi ko ng mahina, matagal na ninyo yan ginawa, hindi ko lang babayaran ang paglilinis. Nagsimula siyang umiyak. Hindi ang dramatiko na luha ng isang asawa ng SOC Yeti, kundi ang malalim, humihikbi na luha ng kabuuang pagkatalo. Nakinig, ako. Hindi ko sinubukan na payapain siya. Hinayaan ko siyang umiyak sa kawalan na kanyang nilikha. Ito ang kanyang pagbabayad. Ang bill para sa isang buhay na fiction ay sa wakas ay dapat bayaran at ang pera ay katotohanan. Nang humupa ang kanyang paghikbi sa mababaw. Napaghinga, muli akong nagsalita. Hindi ako magsisinungaling para sa inyo. Hindi sa pulis, hindi sa press, sa sino man.
ngunit hindi ko rin aktibong susubukang saktan kayo o si Severin. Iyan lang ang maaari kong ibigay. Ito ay higit pa sa ibinigay nila sa akin. Ansgar, ang salitang sorry ay nanatili sa kanyang lalamunan. Isang kakaiba, walang silbing barya. Hindi niya ito magamit. Wala itong halaga sa kanyang bangkaroteng mundo. Paalam, Mama. Tinapos ko ang tawag. Umupo ako sa tahimik na studio. Ang amoy ng turpentine at tiyageso ay nasa hangin. Ang aking mga kamay ay kalmado. Ang aking puso ay isang matatag, seryosong tambol. Ang pag-uusap ay hindi nagdulot ng pagsasara, ngunit naglagay ito ng isang linya, isang hangganan. Sa isang panig ay ang kanilang lumulubog na isla ng mga kasinungalingan. Sa kabilang panig ay ang aking kontinente, mabato at totoo at akin. Tiningnan ko ang practice, canvas. Ang gold leaf na nakapatong sa madilim na asul ay nakakuha ng sikat ng araw sa hapon at kumikinang. 570,000 euro. Hindi na lang ito numero sa isang bank statement. Ito ay isang monumento, isang lapida para sa anak na inakala nilang mayroon sila at isang anunsyo ng kapanganakan para sa lalaking ako ay nagiging. Ang mundo ng aking ina ay gumuho, ngunit sa mga guho ng buhay na itinayo niya para sa akin, sa wakas ay nakahanap ako ng sapat na espasyo upang tumayo, huminga at ipinta ang sarili kong katotohanan sa aking sariling mapangahas, ginintuang liwanag. Ang susunod na 2 linggo sa Alps ay isang pag-aaral sa nakatuong paglikha. Ang labas ng mundo, ang mga sulat ng abogado na dumating sa aking apartment sa Frankfurt, ang lumalalang mga piraso ng iskandalo sa press. Ang aral ng katahimikan ng aking pamilya ay umiral lamang bilang isang malayo na panahon sa aking personal na abot-tanaw. Ang aking realidad ay narito, ang pagkaluskos ng kutsilyo ng palette, ang mabigat na amoy ng linseed oil, ang transformatibong alkimya ng pagpapalit ng kulay sa pigment. Ang serye ng Abreknong ay kumonsumo sa akin. Nagtrabaho ako sa studio ng hotel mula bukang liwayway hanggang sa pagkawala ng ilaw. Nagsimula ako sa malaking canvas na naisip ko. Isang malalim, mabagyo, indigo na asul na background na hinaluan sa eksaktong kulay ng isang pasa sa huling bahagi nito. Sa ibabaw ng dagat ng sakit na ito, maingat kung inilagay ang gold leaf at hinubog ang mga numerong 570,000 euro. Ngunit hindi ko sila ginawang malinis o business-like. Pinayagan ko ang mga zero na umalog, ang mga koma ay bahagyang dumugo sa asul. Ang ginto ay maliwanag, mahalaga, ngunit ang application nito ay hindi perpekto, makatao. Hindi lamang ito isang numero, ito ay isang ginintuang sugat. Ang ikalawang piraso ay text-based. Ipininta ko sa eleganteng, cursive na sulat kamay na ginamit ng aking ina para sa kanyang mga imbitasyon sa party, ang mga salita. Mula sa kanyang tawag upang tanggalin ang imbitasyon. Inisa-isa ko sila, bawat parirala sa kanyang sariling maliit na square canvas, nakaayos sa isang grid tulad ng mga tile sa isang mosaic ng pagtanggi, pampublikong imahe, hindi establisado, istorbo sa araw. May utang ka sa amin. Inilarawan sa maganda at pinong kaligrapya sa purong puting background. Ang kalupitan ng mga salita ay sa paanuman ay mas nakakagulat, mas intimate. Sila ay mga piraso ng museo ng pagtataksil ng ina. Ang ikatlo ay ang pinakamahirap. Ipininta ko. Ang isang malaki, perpektong lavender na bulaklak, ngunit sa halip na mga talulot, binuo ko ito mula sa maliliit, kinopyang fragment ng mga bank transfers, mga resibo para sa kasal, at mga screenshot ng mga text message na may mga halaga ng euro. Ang bulaklak ay maganda, mula sa malayo, ang ideal ng lavender na kasal. Kung titingnan ng malapitan, ito ay isang tumor ng financial anxiety, bawat talulot ay isang utang. Tinawag ko itong Severin Blut. Si Anja, ang may-ari ng aking gallery, ay tuwang-tuwa. Tinawagan niya ako sa video. Ang kanyang mukha ay pixelated, ngunit ang kanyang kaguluhan ay malinaw.
Aerox, ito na. Ito ang turning point. Personal ito, political ito, nakakamangha ito. Ipapalabas namin ang iyong exhibit ng mas maaga. Hindi lang ito isang palabas, ito ay isang pahayag. Nagbubulungan na ang mundo ng sining dahil lang sa mga paglalarawan. Nagbubulungan ba sila dahil sa sining? Tanong ko. O dahil sa chismis sa likod nito? Pareho, sabi niya ng diretso. Ngunit ang sining ay mananatili sa sarili nito. Ito ay makapangyarihan. Binago mo ito, mahal. Kinuha mo ang lason at ginawa mo ito. Ito ay napakatalino. Hindi ako sigurado kung ito ay napakatalino, ngunit ito ay kinakailangan. Ito ang aking patotoo, hindi sa korte, kundi sa isang gallery. Ito ang aking paraan ng pagsasabi, nangyari ito ang halaga. At hindi na ako item sa libro, ako ang tagalikha. Sa panahong ito, isang mensahe lang mula sa pamilya ang nakarating sa aking creative bubble. Tumawag si Tita Lioba. Tungkol sa iyong ama, sabi niya. Ang kanyang boses ay mabigat. Nagkaroon siya ng atake sa puso, isang maliit, ngunit nasa ospital, siya. Inilapag ko ang aking brush. Ang aking kamay ay biglang madulas sa pintura. Hindi ako nagulat sa balita, kundi sa isang matinding, hindi. Maiiwasan na susunod na pahina sa kwento. Ang stress, ang kahihiyan, ang pagkalas ng kanyang masusing itinayong fiction. Tinamaan nito ang eksaktong organ na sumisimbolo sa pag-ibig at buhay. Ang kabalintunan ay parang Shakespeare. Maayos ba siya? Sa pisikal, sabi nila, gagaling siya, ngunit basag siya. Ang scar, ang lalaki sa kama ng ospital ay hindi si Albrecht von Wallen ang haligi ng lipunan. Siya ay isang takot na matandang lalaki na nawalan ng lahat kasama na ang kanyang kwento. Ang iyong ina ay kasama niya, ngunit parang nanonood ka ng dalawang multo. Kumagat. Ako, naramdaman ko ang kirot, ngunit para ito sa lalaking naging siya, hindi ang ama na siya. At si Severin? Umalis na. Nag-impake siya ng bag at lumipat sa isang kaibigan sa syudad. Hindi niya sinasagot ang mga tawag niya, nawawala siya, nawawala kaming lahat, ngunit hindi bababa. Binuo ko ang isang balsa mula sa aking sariling katotohanan. Kumapit sila sa lumulubog na mga labi. Salamat sa pagsabi sa akin, Tita Lioba. Siyempre, kumusta ka talaga? Tiningnan ko ang ginintuang numero na kumikinang sa aking easel. Lumilikha ako, nakakatulong. Mabuti, ipagpatuloy mo ang paglikha. Bumuo ka ng bagong mundo, Ansgar. Karapat-dapat ka. Pagkatapos ng tawag, hindi ako nagpinta. Naglakad. Ako. Inakyat ko ang aking pamilyar na daanan patungo sa talampas. Ang hangin ay matalas, ang kalangitan ay isang matigas, malinaw na asul. Naisip ko ang aking ama, nakakabit sa mga monitor sa isang sterile na silid, habang binibilang ng tunog ng beep ang pagkabigo ng kanyang mga pangarap. Wala akong nais na masama para sa kanya, ngunit hindi ko kayang magkaroon ng pagnanais na tumakbo sa kanyang tabi sa ospital. Ang anak na ito ay nabayaran na, ng buo sa halagang 570,000 terzoro at isang buhay na puno ng katahimikan. Nag-vibrate ang aking telepono sa aking bulsa, isang numero ng Frankfurt, ngunit hindi sa mga abogado. Sinagot ko, Ansgar von Wallen, isang boses ng lalaki, professional, ngunit hindi masama. Oo, nandito, si Chief. Inspector Mueller po ito mula sa Department for Economic Crime. Kinausap namin ang inyong tiya. Gusto naming mag-schedule ng pulong para pag-usapan ang financial records ng Von Wallen Estate. Mabilis siyang nagdagdag. Hindi ka akusado. Marahil ay narinig niya ang matalas kong paghinga. Naniniwala kami na maaari kang maging isang mahalagang testigo. Ang iyong kooperasyon ay lubhang makakatulong. Ang pulis, hindi ang mga abogado ng aking pamilya, hindi ang media, kundi ang mismong batas. Naabot na ng kwento ng Abreknong ang pinakamataas na tagapakinig nito. Nasa? Switzerland ako, sabi ko. Alam namin iyon. Maaari naming isagawa ang interrogation sa pamamagitan ng isang secure na video conference. Handa ka ba para doon? Tiningnan ko ang mga bundok, ang mga sinaunang hukom ng katotohanan at panahon. Naisip ko ang aking mga pinta, ang sarili kong bersyon ng katotohanan. Kailangan ng pulis ng mga katotohanan, numero, schedule.
Maibibigay ko iyon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pananagutan, isang huling opisyal na pagsusuri. Oo, sabi ko, handa. Ako. Nag-set kami ng appointment para sa 2 araw pagkatapos. Nagpasalamat siya sa akin at ibinaba ang telepono. Tumayo ako sa talampas habang lumakas ang hangin. Hinahampas ang aking buhok sa aking muka. Ang sandali ay naramdaman na monumental. Sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang fiction sa pamamagitan ng tahimik na pagbalanse ng mga libro sa background. Ngayon, hinihiling sa akin na tumulong sa pagbalanse ng mga kaliskis ng hustisya. Ito ay isang nakakagulat na angkop na simetriya. Bumalik ako sa studio. Ang pinta ng lavender na bulaklak na. Gawa sa mga resibo ay naghihintay sa akin. Kumuha ako ng isang pinong brush at isang maliit na palayok ng gintong pigment. Sa gitna ng bulaklak, doon sa puso ng isang bulaklak, ipininta ko. Ang isang maliit, perpektong 0, isang walang laman na halaga. Ang puso ng magandang ilusyon ay walang laman. Ito ang pinakatotoong stroke ng brush na nagawa ko. Ang canvas ng katotohanan ay hindi laging maganda. Ito ay magulo, layered, masakit tingnan, ngunit ito ay akin at sa lalong madaling panahon, ibabahagi ko ito sa mundo. Hindi upang sirain ang aking pamilya, kundi upang sa wakas ay patunayan na umiiral ako sa labas ng kanilang balanse. Hindi ako isang utang na kailangan nilang kolektahin. Ako ang artista na naglalagay ng kanyang pangalan sa sulok ng kanyang sariling buhay. Ang video call kasama si Commissioner Mueller ay isang surreal na dula. Umupo ako sa tahimik, may libreng hotel library, ang aking laptop ay nakaposisyon upang ang marilag na natatakpan ng niebe na tuktok ay makikita sa bintana sa likuran ko. Lumitaw siya sa screen sa isang ordinaryong opisina, isang tasa ng kape sa kanyang. Siko, ang bandila sa background. Kami ay pinaghihiwalay ng isang karagatan ng layunin. Inimbestigahan niya ang isang krimen. Ipinaliwanag ko ang aking buhay. Siya ay masusing, metodiko, mabait, sa isang malayo na paraan. Dinadaan niya ako sa account book, kinukumpirma. Ang mga petsa at halaga. Tinanong niya ang tungkol sa mga text message, ang uri ng mga kahilingan. At sa anumang punto, mayroon ka bang formal na kasunduan sa pagbabayad, Ginoong Von Wallen? Wala, sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang umaling-awngaw sa tahimik na silid. Laging itong binabalangkas bilang suporta para sa pamilya, bilang isang pamumuhunan sa aming pinagsamang status. Tumango siya at nag-type. At nang ipadala mo ang $100 na may layuning last installment for a lesson, anong lesson ang tinutukoy? Mo doon? Nagtagpo ang aming mga mata sa screen, na ang halaga ko sa kanila ay puro pinansyal at sarado na ang account. Hindi siya sumagot, naglagay lang ng isa pang tala. Sinasabi ng iyong ama na ang mga ito ay mga regalo. Ang iyong mga tala ay nagpapahiwatig ng iba. Ang presyon, ang pagpapatuloy, ang tiyempo sa kanilang krisis sa likido. Nagpapinta ito ng larawan ng pagdepende, ng pagsasamantala, maingat niyang. Binigkas ang huling salita, pinapanood ako. Pagsasamantala, isang clinical legal na salita para sa mabagal na pagguho ng aking kaluluwa. Mahalaga, ito na siguro, sabi ko ng mahina. Nakatulong ng malaki ang pagsusuri sa pamilya Tressler. Patuloy niya. Ibinunyag nito ang isang pamamaraan kung saan ginamit ang hinaharap na social capital bilang collateral para sa kasalukuyang pautang. Ang pangako ng kanyang ama na magsanib sa mga Tressler ay tila ang huling piraso ng collateral para sa isang bundok ng umiiral na utang. Ang kasal ay hindi gaanong isang selebrasyon kundi isang huling yugto ng pagpopondo. Ang marinig itong sabihin ng malinaw ng isang estranghero na nakauniporme ay parang pagkuha ng x-ray ng aking pagkabata. Lahat ng nakatagong bali ay lumitaw sa screen. Makukulong ba siya? Umalis ang tanong sa aking mga labi bago ko pa ito mapigilan. Humilig si Commissioner Mueller. Wala sa akin iyan. Ang mga taga-usig at isang hukom ang magpapasya niyan. Ang aming trabaho ay ipakita ang mga katotohanan. Ang iyong kooperasyon, ang iyong mga talaan.
ikaw ay isang mahalagang bahagi ng larawang ito ng katotohanan. Ipinapakita nito ang kaalaman at isang pattern. Maraming salamat, Ginoong Von Wallen. Malaki ang iyong naitulong. Nang matapos ang pag-uusap, matagal akong nakaupo at pinanood ang screensaver sa aking laptop. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng pagkaubos, malinis na malinis. Ibinigay ko lang sa estado ang ebidensya upang posibleng usigin ang sarili kong ama. Wala nang balikan mula doon. Ang linya ay hindi lang iginuhit, ito ay inukit sa legal na bato. Kinabukasan, lumiwanag ang isang email mula kay Anja na may subject na kontrata. Ang gallery ay nakakuha ng isang malaking sponsor para sa billing show. Mas magiging malaki ito kaysa sa aming pinangarap. Isang solo exhibition sa isang sikat na espasyo sa Berlin, mite na may catalog at kritikal na pagsusuri na naipangako na ng mga mahahalagang publikasyon sa sining. Ang advance ay mas maraming pera kaysa sa nakita ko kailanman sa isang pagkakataon. Isang numero na nagpapula sa aking lumang account book ng pamilya para sa ibang mga dahilan. Panahon na upang bumalik hindi sa Bavaria, hindi kailanman. Doon, kundi sa Frankfurt sa aking totoong buhay upang harapin ang aking katotohanan at tanggapin ito. Nag-book ako ng first-class ticket pabalik. Hindi nakaligtas ang simetriya. Tumakas ako sa first-class na katahimikan. Babalik ako sa first-class na pagmamayari. Iba ang flight. Hindi ako tumakas, dumarating ako. Iginuhit ko sa aking notebook ang mga ideya para sa mga bagong piraso lampas sa Abrechnung. Isang serye tungkol sa katahimikan, isa pa tungkol sa liwanag ng Alpine. Ang aking kinabukasan ay isang blangkong, magandang canvas, at sa unang pagkakataon, inaasahan kong punan ito. Sinalubong ako ni Anja sa paliparan, isang ipo-ipo sa isang itim na balabal. Mahigpit niya akong niyakap. Mukha kang iba, sabi niya, hawak ako ng nakaunat ang braso. Mukha kang matatag. Pakiramdam ko ay matatag ako, sabi ko, at ibig kong sabihin iyon. Hinatid niya ako sa aking apartment. Ang pamilyar na mga lansangan ay parehong nararamdaman na pareho at ganap na bago. Tiningnan ko sila sa mga mata ng isang taong nakatayo sa isang bund, okay, at naaalala ang kanyang sariling sukat. Sa aking apartment, ito ay mabaho at tahimik. Ang espiritu ng taong umalis sa kawalan ng pag-asa ay naroroon pa rin. Sa walang laman na tasa ng kape sa counter, sa mahinang amoy ng kanyang takot. Binuksan ko ang lahat ng bintana, pinapasok ang malamig na hangin ng lungsod at pinayagang walisin ang lugar. Sa mesa ng kusina, kung saan iniwan kong nakabukas ang laptop na may account, book, ay may tumpok na mail, mga sulat ng abogado, mga opisyal na envelope, at isang simple, makapal, cream-colored na envelope. Nakasulat ang pangalan ko sa isang nanginginig na bersyon ng sulat kamay ng aking ama. Iniwan kong nakatumpok at hindi binuksan ang mga sulat ng abogado. Kinuha ko ang sulat ng aking ama. Dinala ko ito sa bintana habang ang mga tunog ng lungsod ay tumaas tulad ng buhay mismo. Binuksan ko ito. Anska, isinusulat ko ito mula sa isang higaan sa ospital. Ang tanawin ay isang parking lot. Ito ay isang matapat na tanawin. Pagod na ako sa magagandang tanawin na nagtatago ng kabulukan. Sabi ng doktor, ang puso ko ay nasira. Ang ibig, niyang sabihin ay ang kalamnan, ang ibang pinsala. Ngayon ko lang sinimulang maunawaan ang lalim nito. Nabasa ko ang buod ng ulat ng pulisya. Nakita ko ang iyong account book sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Palagi kong naisip na ito ay isang mapagkakatiwalaang pamamahala ng pamilya, ng pangalan. Humingi ako ng tulong sa iyo dahil ikaw ay may kakayahan, malakas. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay isang papuri. Nakikita ko ngayon na ito ay isang pagnanakaw. Ninakaw ko ang iyong lakas upang suportahan ang aking sariling kahinaan. Hindi ako humihingi ng kapatawaran sa iyo. Wala akong karapatan. Doon. Nagsusulat lang ako upang sabihin, nakikita kita, nakikita ko ang artista. Sinabi sa akin ng iyong ina tungkol sa iyong mga pinta. Abrechnung, isang angkop na pamagat. Palagi kang ang pinakamahusay na bookkeeper na mayroon kami.
Kinakalkula mo ang tunay na gastos habang ako ay nagbibilang lamang ng social interest. Ang nagawa ko ay maaaring kriminal. Pagdedebatihan iyan ng mga abogado. Ngunit ang ginawa ko sa iyo ay isang mas malalim na krimen. Ginawa kitang anino sa sarili mong buhay. Para doon, pasensya na ako. Isang walang silbing salita, ngunit ang tanging mayroon ako. Huwag kang pumunta upang bisitahin ako. Walang anuman para sa iyo dito, maliban sa karagdagang sakit. Pumunta ka at ipinta ang iyong matatapat na tanawin. Karapat-dapat ka rito, Ama. Ang salitang ama sa dulo at hindi papa ay pakiramdam na parang ang huling formal na pirma sa isang kontrata na ngayon ay kinansela na. Hawak ko ang papel habang ang liwanag ng lungsod ay kumupa sa takip silim. Hindi ako umiyak. Ang sulat ay hindi isang pagpapatawad. Ito ay isang ulat ng autopsy. Kinumpirma nito ang pagkamatay ng relasyon na mayroon kami, yaong itinayo sa mga numero at tungkulin. Sapat na. Ito. Lamang ang maibibigay niya sa akin na may halaga, pagkilala. Tinupi ko ang sulat at inilagay. Ito bukod sa mga tala sa drawer, ang aking archive ng mga itik. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking sariling kama, napapalibutan ng walang katapusang ugong ng lungsod, napagtanto ko ang pinakanakakagulat. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang aking ina ay nawala sa kanyang mundo ng multo, ang aking ama ay sirang-sira sa kanyang higaan sa ospital, ang aking kapatid ay nalilito sa kanyang nabasag na fairy tale. Sila ay kaawa-awa. Ang kanilang parusa ay ang buhay na kailangan nilang mamuhay ngayon, hubad sa mga ilusyon na pinondohan ko. Ang aking paghihiganti ay hindi ang kanilang pagbagsak. Ang aking paghihiganti ay ang aking kapayapaan. Ito ang apartment na ito, ang lungsod na ito, ang karera na lihim kong itinayo. Ito ang serye ng abreknong na naghihintay na ibunyag. Ito ang kakayahang tumingin sa isang cream-colored na envelope at walang maramdaman kundi isang malayo, malungkot na pagtatapos. Bumalik ako sa first class, ngunit iniwan ko ang bagahe ng kanilang mga inaasahan, ng kanilang mga paghuhusga, ng kanilang walang katapusang pangangailangan sa kung saan sa ibabaw ng Atlantiko. Buong bayad ako para sa tiket na ito na may 570,000 euros at isang buhay na puno ng pagsunod. Ngayon, bawat hininga na aking ginawa, bawat brushstroke na aking ginawa ay purong walang interes na kita. Ang gabi ng pagbubukas ng abreknong ay isang mahinahon, maulan na gabi sa Berlin. Ang mga bintana ng gallery, karaniwang transparent, ay nanlalabo sa init at hininga ng karamihan sa loob. Mula sa likod na opisina, kung saan ako nakatayo kasama si Anja, ang ingay ay isang tuloy-tuloy, nasasabik na ugong, isang tunog na ganap na naiiba sa tensyonado, bumubulong na ugong sa mga partido ng aking mga magulang. Ito ang tunog ng kuryosidad, ng pakikilahok, ng sining na gumagawa ng epekto nito. Sigurado ka ba na ayaw mong lumabas? Tanong ni Anja, itinutuwid ang strap ng kanyang mahigpit na itim na damit. Kinakain nila ito ng buo, ang kritiko ng EFAZ ay nandito. Matagal na siyang nakatingin sa Severin's Bloom sa loob ng 20 minuto. Sumilip ako sa makitid na siwang ng pintuan ng opisina. Ang silid ay siksikan. Ang mga taong maayos ang bihis ay mabagal na gumagalaw sa harap ng aking mga canvases. Ang kanilang mga mukha ay abala sa pag-iisip, nagulat o nakakakilala. Nakita ko ang isang babae na nagpupunas ng kanyang mga mata sa harap ng grid ng mga salita ng aking ina. Nakita ko ang isang lalaki na umatras mula sa malaking ginintuang numero na parabang pisikal siyang itinulak ng bigat nito. Ang aking katotohanan na inilarawan sa langis at gintong. Dahon ay hindi na akin lamang. Ito ay sinisipsip, binibigyang kahulugan, nararamdaman ng mga estranghero. Ito ay nakakatakot at nakakalasing. Hindi pa, sabi ko. Gusto kong manood sandali kung paano umiiral ang mga piraso ng walang konteksto ng aking katawan sa tabi nito. Gusto kong magsalita sila para sa kanilang sarili at ginawa nila. Ang serye ng Abrechnung ay hindi lamang isang ibinunyag na iskandalo ng pamilya. Ito ay isang universal na kwento tungkol sa halaga, tungkol sa kung ano ang pinahahalagahan natin at tungkol sa mga nakatagong gastos ng pagpapanatili ng mga porma.
Nakita ng mga tao ang kanilang sariling mga pamilya, ang kanilang sariling mga kompromiso, ang kanilang sariling tahimik na pagsasamantala. Lumampas ang sining sa tsismis. "Sige, pero sa loob ng 5 minuto, ilalabas kita," sabi ni Anja. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. "Kailangan mong tanggapin ang iyong tagumpay, Aerox." Nag-vibrate ang aking telepono sa desk. Isang mensahe mula kay Tia Lioba. Isang litrato. Ipinapakita nito ang aking ina sa isang simpleng cafe, hindi sa club. Kasama niya si Tia Lioba at may hawak na tasa ng tsaa. Simple ang suot niya, walang alahas at nakangiti siya. Isang maliit, pagod, ngunit tunay na ngiti. Ang teksto ay nagsasaad, "Maliit na mga hakbang." Nagtanong siya tungkol sa iyong eksibisyon. Ipinakita ko sa kanya ang online catalog. Sabi niya, "Ang gintong dahon ay napaka-impresibo. Ito ay isang simula." Ngumiti ako. Ito ay isang simula. Hindi pagkakasundo, kundi isang pagkilala sa bagong matapat na distansya sa pagitan namin. May natanggap pang isang mensahe. Ito ay mula sa isang numero na na-save ko, ngunit hindi ko inakala na maririnig kong muli. Severine. Ito ay isang link sa isang lifestyle blog. Ang headline, "Paghahanap ng sarili kong paleta, bagong, simula matapos magtapos ang fairy tale." Kinlik ko ito. Ito ang kanyang personal na sanaysay. Ito ay hilaw, may mali, puno ng paninisi at pagkaawa sa sarili. Ngunit malalim na nakabaon ay matatagpuan din ang mga unang palatandaan ng pagkilala sa sarili. "Ako ay isang pinta na patuloy na binabayaran ng aking mga magulang," isinulat niya. "Ngayon kailangan kong matutong iguhit ang sarili kong mga outline." Hindi niya ako binanggit. Hindi. Niya kailangan. Ang buong sanaysay ay isang tahimik na pagkilala sa canvas na aking tinakasan. Sapat na. "Okay," sabi ko kay Anja at huminga ng malalim. Handa na ako. Lumabas ako ng opisina patungo sa gallery. May katahimikan na bumaba. Hindi dramatiko kundi isang banayad na pagbabago sa kapaligiran. Lumabas ang artista, pagkatapos ay nagsimula ang palakpakan, mainit at matagal. Naramdaman kong namumula ang aking mukha, ngunit hindi ako yumuko. Tiningnan ko ang mga tao, ang aking mga gawa, sa dingding at tumango ako bilang pasasalamat. Sa susunod na oras, napaligiran ako. Ang mga tanong ay hindi tungkol sa iskandalo, kundi sa tekniko, sa pagpili ng indigong asul, sa proseso ng paglalagay ng gintong dahon. Nagsalita ako tungkol sa Alps, tungkol sa kalidad ng liwanag, tungkol sa katahimikan bilang isang medium. Ako si Aerox ang artista at ako ay nabibilang dito sa mundong ito ng paglikha at kritisismo. Sa pagtatapos ng gabi, habang kumukunti ang dami ng tao, isang pamilyar na figura ang nanatili sa harap ng malaking piraso ng abreknong. "Dumating ka," sabi ko. "Binili ko ito," sagot niya. Isang panandaliang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ayaw sabihin sa iyo, ng gallery bago ang palabas. Ayaw kong maimpluwensyahan ang anuman, ngunit hindi ko kayang ipaubaya ito sa iba." Ito ay ang pinakamatapat na ulat sa mga taong iyon na nakita ko kailanman. Napatulala ako. Ang pinta ay naibenta sa kanya. "Salamat." "Hindi," sabi niya at umiling. "Salamat sa iyo sa tapang na ipinta ang kwenta. Nakatulong ito sa akin na makita ang aking sariling pakikipagsabwatan. Masaya akong gampanan ang papel ng prinsipe sa kanilang kwento." Pinagmasdan niya ang pinta. "Saan mo ito isasabit?" "Kung saan kailangan kong makita ito araw-araw," sabi niya, bilang paalala na laging tanungin ang naratibo. Nag-usap pa kami ng kaunti, mas malaya na parang dalawang nakaligtas, sa parehong pagkalunod ng barko na lumangoy sa magkaibang, ngunit matatag na pampang. Walang romansa, tanging paggalang sa isa't isa. Ito ay isang mas mahusay na wakas kaysa sa sino man sa amin ang nakasulat. Kalaunan, mag-isa sa aking apartment, iba ang pakiramdam ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pagkawala o takot.
Ito ang Katahimikan NG, isang natapos na araw ng trabaho, ng isang katotohanan na isinalaysay at natanggap. Ang serye ng Abrechnung ay hindi na isang personal na pagpapalayas. Ito ay isang pampublikong usapan. At hindi na ako si Ansgar von Wallen ang tagabangko ng pamilya. Ako si Erox. Ako ang artista na nagpabago ng isang utang sa isang pahayag. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay, bahagya pa ring may mantsa ng pintura mula sa isang huling pagtutuwid kanina. Ito ang mga kamay na nag-issue ng mga tseke upang mapanatili ang isang pantasya. At ito ang mga kamay na nagpinta ng mga gastos. Nito upang makita ng mundo, ang mga kamay na ito ay sa akin. Ang aking kwento na kakapanood mo lang ay hindi tungkol sa isang kasal o isang iskandalo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sariling halaga matapos sabihin sa buong buhay na ang halaga mo ay kung magkano lang ang iyong mababayaran. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng first-class seat sa kasinungalingan ng iba sa isang standing room sa sarili mong katotohanan. Kung ito ay tumama sa iyo, kung pakiramdam mo ay isa ka lamang entry sa account book ng iba, pindutin ang like. Ibahagi ito sa isang nangangailangan ng pahintulot upang isaraang isang mahal na account at mag-subscribe sa mga kwento ni Clara para sa higit pang mga salaysay tungkol sa kung paano hanapin ang iyong boses sa katahimikan na ipinag-utos sa iyo. Tandaan, ang pinakamakapangyarihang sining na iyong gagawin kailanman ay ang buhay na pinili mo para sa iyong sarili matapos mong huminto sa pagbabayad para sa piksyon ng lahat. At ngayon, humayo at ipinta ang iyong sariling obra maestra. Upang maipagpatuloy namin ang pagsasalaysay ng mga kwentong ito para sa iyo sa hinaharap, umaasa kami sa iyong suporta. Kung nagustuhan mo ang post na ito, lubos naming pinahahalagahan ang isang maliit na donasyon. Bawat kontribusyon ay nakakatulong sa amin na patuloy na lumikha ng mataas na kalidad na nilalaman para sa iyo. Maraming salamat sa iyong katapatan.